kabaliktaran ang aming at ang pamilyang nagpapasalamat na sina Consular Edgar Perlas at buong pamilya. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Mapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagayag sa iyo, lahat ng nasa tangarin ay nababating mo at walang lihim na naliligid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa aming pamamagitan ng Espiritu upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos nito ay napapalo ang buong katotohanan ng mga katuruan ng mga propeta. Magsilunod po ang lahat. Ating pong pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa ating Panginoon sa ating kapwa. Kami nung pisal sa iyo, Diyos, ng mapangyarihan, sa lahat ng mga santo sa tisal, na kami lang kasala sa aming kaisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at palitan namin gawin at hindi sarili namin kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kawalan kami, at sa lahat ng mga santo, ay pangalan kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Kawan kayo ng mapangyarang Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at matubahan kayo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo ang Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos at ikasan. Sa
pinasalamatan sapagkat patuloy na ipinadama mo ang iyong pag-ibig. Patuloy na ipinahayag mo ang iyong kapangyarihan upang maging pag-asa namin at pinadama mo ang iyong mga biyaya upang sa gayon maging kalakasan namin sa aming patuloy na pagharap sa hamon ng buhay. Gayon din, O Diyos, aming idinadalangin sa iyo itong aming mga kapatid na magdiriwang at magdiriwang ng kanilang karawan. Lalong-lalo na sina Eunice Ann Cabutilas, Nicole Recania, G-Ward de los Santos, Arkia, Mary Joy Encinas, Miko Labusta, Jimar Manalo, Gaderet Tristan, Ryan Sares, Jerilyn Palcan, Abinel Recania. Nawa o Panginoong Diyos ay patuloy ng gabayan at pagpalangin itong iyong mga anak na magdiriwang ng kanilang karawan upang sa araw-araw mapuspos na yung kalakasan at kagalakan, O Diyos. At higit sa lahat, amin din dinadalangin itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na sa Kamay ng Pilo Vicencio, Rizon Fidelino, Rodisa Rodis, Nercisa, Eduardo Manalo at Wilma Ferrer. Nawa, O Diyos, ay pagalingin at palakasin mo sila, O Panginoon. At ang aming din inaalaala itong aming kapatid na sumagabilang buhay na, lalo-lalo si Benjamin Isguera. Nawa, O Panginoong Diyos, ay pagkalong mo sa kanya ang buhay na wala. At ang aming patuloy ng mga panalangin, lalo tigit sa iyong mga anak na patuloy ng papasalamat sa pamilya ni Consiel Edgar Perlas, na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang pagpapalang kaloob mo sa kanilang buong pamilya. Nawa, O Diyos, ang kanilang pagpapasalamat ay maging kalugod-lugod sa iyo upang patuloy na maging daluyan ng kanilang pamilya ng iyong mapagpapalang biyaya at kalakasan kasaganaan ng buhay. Ngayon din, Panginoon, namin din nadalangin may pagpapasalamat ang third Sunday sponsors. Nawa, O Diyos, patuloy mo silang gabayan, patuloy mong pagpalangin upang may kagalakan, kalakasan at kasaganaan ng buhay na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lahat ng ito yung inalangin sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. Si Yahweh ang nagtatakda sa lahat ng bagay. Siya ang nagkakalob ng anumang mayroon ang iba, sapagkat sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Propeta Samuel, Kabanata 7, unang talata hanggang talata 14. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ni Yahweh, ng mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira na ako sa tahanang sendo, ngunit ang kaba ng iba ay sa tol na lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula na ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang upo tungkol sa tahanang sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo din sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawin pinuno ng bayan Israel. Kasama mo ako sa anong dako at lahat ng mga kaaway ay aking lipod. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa David. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila. Wala nang aalipin sa kanila tulad ng una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo,
Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Parusahan ko siya, tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit, ang paglingan ko sa kanya hindi magbabago, di tulad na nangyari kay Saul. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magkakaroon tayong kaugnayan sa Kanya upang maging bahagi ng Kanyang bayang hinirang. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talata 11 hanggang talata 22. Kaya't aalalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hintel at tinatawag na tituloy ng mga Hudyo. Alalahanin ninyo na noong unang panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo at hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo dati nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ipinagkasundo niya tayo. Kami mga Hudyo at kayo mga Hintel ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos sa tungkulin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan,
niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinanunumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Jesus at pinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintel at malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa mga tuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y tinayo na rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang bagong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin rin. Ang banal na Ebanghelyo na ayon kay San Marcos. Kabanata 6, talata 30 hanggang talata 34 at talata 53 hanggang talata 54. Lumahati sa iyo, Panginoon Jesus. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at inuulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umalis, anong pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa mga tao, magtungo tayo sa isang ilang na buok upang malayo sa karamihan at makapagpahinang tayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanila pag-alis at nakilala sila. At mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang mga napakaraming tao, mga bagsya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila itinuruan niya ng maraming bagay. Tumawid sila ng lawa at pagdating sa Genesaret ay sinagsad nila ang bangka.
Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan Manila, mabalitaan na roon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, sa lunsod o kabukiran ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit. At sinasamo sa kanya na paipuin sila kahit man lang sa palawin ng kanyang kasuotan. At ang lahat ng natahimong nito ay gumaling. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat para sa mga